I want to talk to you this morning. Nais kong i-feed ang ating pananampalataya sa katotohanan o sa nais kong kumbaga i-feed ang ating pananampalataya patungkol sa supernatural provision. So I want to talk to you about believing for a supernatural provision. Supernatural na pagpo-provide ng Panginoon para sa atin. Una na nais kong sabihin that there is a supernatural provision available for God's people to supply our every need. Merong supernatural na paraan ang Diyos sa pagsusupply ng ating mga pangangailangan. Our God has unlimited avenues and unusual ways. Hindi siya nalilimitahan. Unlimited avenues at unusual ways of providing that extend beyond our natural limitations. Nais kong, nais kong i-feed ang ating pananampalataya so that pagkatapos nating marinig ang mensaheng ito is that we're believing God na ang Diyos ang mag-provide sa atin supernaturally sa ating mga pangangailangan. Amen. Sino dito ang nangangailangan ng supernatural provision? Praise the Lord. So, ito'y para sa iyo kung ikaw ay you need and are believing God for a supernatural provision. Nais ko muna siguro tignan ang ilang mga talata na nagpapakita sa atin ng biblical examples of supernatural provision. And of course, ang lahat ng mga nasulat sa Biblia, it's written for our examples. Kung nangyari sa kanila, even sa Old Testament, we have in the New Testament or in the New Covenant, we have a better covenant. Amen? Merong masigit na pangako sa atin ang Diyos dito sa New Testament. So let's look at titingnan lang natin ang ilang mga talata. 1 Kings chapter 17 verses 2 to 6. So alam na natin ito, madalas natin ito nababanggit. So babalikan natin ang 1 Kings 2 to 6. Then the word of the Lord came to him saying kay Elijah, "Get away from here and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan, and it will be that you shall drink from the brook." Doon ka iinom doon sa batis. "And I have commanded the ravens to feed you there." So supernatural. Inom ka sa batis, pero may inutusan ako na isang uwak na magpapakain sa iyo doon. Hindi ba supernatural yan? Amen. Uwak. So verse 5, "So he went and did according to the word of the Lord." So siya ay umalis at sinunod niya yung sabi ng Panginoon. "For he went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan. And," verse 6, "the ravens," yung uwak, "brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. And he drank from the brook." Supernatural. Merong mga unusual ways minsan na ginagamit ang Diyos para i-provide ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak. Unusual. Right? Pinakain siya sa pamagitan ng uwak. Ang uwak ay isang nagre-represent ng isang maduming ibon. But very unusual na itong uwak na ito ay ginamit ng Panginoon para pakainin ang kanyang lingkod o ang kanyang anak. Right? So sa ating buhay minsan, ang Diyos ay gumagamit ng mga kakaibang pamamaraan or mga unusual at unlimited na pamamaraan. Kaya wag nating hadlangan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kung ang Diyos ay nakagamit ng uwak upang pakainin si Elijah, how much more na ang Diyos ay gagawa sa buhay natin when we put our faith and trust in Him. Amen? Sundan natin ito. God, so, ang bullet point niyan, and the truth about doon sa 1 Kings 17:2-6 na
binasa natin, God supernaturally provided ravens to bring food to Elijah. And then, ipagpatuloy natin, 1 Kings chapter 17, verse 8 to 6. Another example, verse 8. Then the word of the Lord came to him, saying, kasi na yun, nagkaroon ng tagtuyot, arise, go to Zarephath. So natuyo na yung brook, hindi na siya nakakainom doon sa batis. Sinabi naman ng Panginoon sa kanya, tumayo ka, pumunta ka naman, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, sabi ni Lord sa kanya, I have commanded a widow to provide there for you. Widow naman ngayon. Amen. Ang ginamit niya, una, uwak. Pangalawa, widow. At makikita natin dito sa kwentong ito, nung nagpunta doon si Elijah, na sinabi niya, bigyan mo ako ng tubig, kukuha sana siya ng tubig, pero sinabi ni Elijah, bigyan mo na rin ako ng konting tinapay. Sabi niya, wala kaming tinapay, ganito na lang, ang meron kami kakapiranggot na arena at kakapiranggot na oil at gagawin ko ito, kakainin namin ng aking anak at kami ay mamamatay na. So alam natin na ang widow ay, kahit na siya ay widow, pero may mga widow ngayon na mayayaman. Pero itong widow ito ay wala na talaga. Yun yung ginamit ng Panginoon. Sabi niya, I have commanded a widow there to provide for you. So he arose and went to Zarephath and he came to the gate of the city. So I think hindi na natin, nabanggit ko na nung pumunta siya, nanghingi siya ng konting pagkain, ng tubig muna, at pagkatapos pinrovide siya at nagkaroon ng provision. Amen. So isang example na ang Diyos ay gumagamit ng kakaibang mga pamamaraan. Amen. And hindi siya nalilimitahan sa pamamaraan na ginagamit niya upang i-provide tayo sa ating mga pangangailangan. Amen. Isang pagpapakita. And then isa siguro sa mapapakita natin dito, na sa buhay natin, may mga pagkakataon, kung magtitiwala tayo sa Panginoon, ang Diyos, kung tayo ay nakalagak ng pagtitiwala sa Kanya, kapag tinitignan natin, of course, na ang Diyos, He is the source of our supply, kahit na magsara ang isang channel na kung saan pinagdadaluyan ng Panginoon, katulad ng uwak. He is the source, pero ang ginamit niya nung una ay uwak. Right? Si Lord ang source. Sabihin natin, si Lord ang source. He is the provider. Pero ang uwak ang ginamit niya na maging source para mabigyan ng provision si Elijah. Right? So ang uwak nagre-represent again ng parang maduming ibon. And I heard one preacher na sabi niya, alam nyo, kasi merong mga, siguro side note na lang ito, merong mga pastor o mayroong mga ministries na hindi tumatanggap ng mga halimbawa galing sa halimbawa gangster. Mga gangster halimbawa, yung mga halimbawa drug addict o nagtutulak ng drugs. Tapos nagbigay ng malaking pera sa donasyon sa church. Yung iba hindi sila tumatanggap noon. Hindi sila tumatanggap kasi galing sa madumi daw. Ako po, praise the Lord. Kapag meron kayong na-encounter na gano'n, sabihin niyo, kami po tumatanggap. Praise the Lord. Kasi, ang pananaw natin dyan, of course, we believe ang Diyos, kahit na, minsan, ang pera ba naman originally, right? Again, money is neutral. Amen? Ang pera ay neutral. So, ang ibig sabihin, nasa gumagamit yan. Ang ibig sabihin, na kapag money is neutral, para yan siyang ang resources, halimbawa, apoy. Kapag ginamit mo sa masama, ang apoy, nakakasunog. Right? Pero kapag gagamitin mo ito ng tama, kapag init ka ng tubig, kapag luluto ka, amen, makakapag-ihaw ka, makakapag-lechon ka, gamitin mo ng tama. Pero kapag hindi mo ginamit ng tama, yung resources na ito, right? Ito ay makakasunog. Amen po ba? So money is neutral. Ibigay mo ang pera, halimbawa, sa isang taong masama, lalo niyang pasasamain ang tao. Narito pa po ba kayo? Ibigay mo ang pera sa isang taong manginginom,
Dati ininom niya gin lang. Susunod niya yung mamahalin na. Amen. Ibigay mo ang tao sa kamay ng mga matutuwid, matatapat, nagbibigay sa church, nagtatites. Sasabihin ko sa iyo, mas malaki ang ibibigay niyan sa church. Amen. So, halimbawa, again, kapag may na-encounter kayo na gano'n, na hindi tumatanggap, dito po sa church, sabihin niyo si pastor, tumatanggap. Kasi gumamit si Lord ng uwak. Amen. Minsan, ang trabaho natin ay hindi gano'n kalinis. Yung mga kumpanyang pinagtatrabahuan natin. Hello? Praise the Lord. Pero again, God He has unlimited ways and unusual avenues. Unlimited avenues rather, and unusual na mga ways o pamamaraan ng Diyos. But the point is, God provides supernaturally for His people. And again, makikita natin dito na if one door closes, another door opens. If, kung nakikita mo na ang Diyos, He is your source. At isa sa mga bagay na kinikilala natin, isa sa mga pamamaraan na kinikilala natin na si Lord ang ating source of supply at hindi ang trabaho lamang natin sa pamagitan ng pagbibigay ng ating ikapo. Okay, so nahimik na. Pero kapag ang isang pintuan ay nagsara, definitely magbubukas ang Panginoon ng ibang pintuan. Amen. At yun yung pananampalatayanan natin. Amen? Yun yung pagkakilala natin sa Diyos. So pag halimbawa, nawalan ka ng trabaho, malungkot ka, konti lang. O malungkot ka man sa unang linggo. But you have to know that you have a source na hindi pa nagsara. Amen. Ang channel nagsara, pero kapag ang source ay hindi nagsasara, gagawa ang Diyos ng ibang channel. Amen. Praise the Lord. Tingnan natin ang ilan pang mga biblical examples. Sa 2 Kings, ganun din. 2 Kings chapter 4, verses 1 to 7. Makikita natin yun doon. Minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. So, nagkautang. Itong balong ito, subalit yung kanyang asawa ay nagsilbi dito din sa kasama ni Eliseo. At ngayon, ang isa sa mga pinagkakautangan nila, hindi na sila makapagbayad. Ang ginawa nung isa sa mga pinagkakautangan, isa lang, kasi marami pala silang pinagkakautangan. Kukunin niya yung dalawang anak na lalaki para magtrabaho. Norm yun siya, noong unang panahon, na ginagawa nila na kukunin kapag hindi na, kukunin yung, kung hindi man ari-arian, kung walang mapambayad, yung anak para mabayaran yung utang. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang meron ka sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyan na hiram mo ay punuin mo ng langis na nasa bahay mo, kakapirasong langis lang yon, itabi mo ang mga napuno na at itabi mo ang mga napuno na. Umuwi nga ang babae, pagdating sa bahay ay nagkulong sila mag-iina at isa-isang pinupuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito ay dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa rin niyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat. So sabi niya, sige pa, tumutulo pa ang langis, hindi na uubos. May lalagyan pa, dapat mayroong paglalagyan. Wala na po, puno na po ang lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil ang pagdaloy ng langis. Doon lang tumigil ang pagdaloy ng langis nung wala ng pagdadaluyan. So minsan, illustration din sa ating mga buhay na kapag tumigil tayo sa pananampalataya, doon na rin tumitigil yung supply. Pero hanggat tayo ay nananampalataya tayo, tuloy pa rin ang supply.
Amen. So hindi natin nililimitahan ang Diyos sa buhay natin kasi kapag tayo ay nakatingin sa Diyos at nananampalataya sa Diyos, tuloy yung supply. Pero kapag once na tayo ay tumigil na sa, Lord, okay na ako dito, sapat na ito. At o minsan naman, natatakpan na natin. Nalilimitahan na natin ang Diyos sa paggawa niya sa buhay natin. Hindi na tayo impressed kay Lord, mas impressed na tayo doon sa problema natin. Amen. Sa laki ng utang natin, sa problema na nakikita natin, magkakaayos pa kaya si daddy, si mommy, si papa, si mama, si ate, si kuya? Ay, maayos pa kaya itong problemang ito? Yung anak ko na ganito ang ginagawa, mangyayari pa kaya na bumalik pa ito sa Panginoon? Minsan mas nai-impress tayo sa problema natin, hindi po ba? Na nakakalimutan natin na dapat balik natin yung impress tayo kay Lord. Amen. Na mas impressed tayo na, Lord, kahit na meron kaming pangangailangan na malaki, mas malaki ang aming provider. Kahit na merong great storm, but Lord, we believe that we have the greater God, the great God, who can give us the greater peace because we serve a great God. At pumunta kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at sinalaysay ang nangyari, sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Ito dito, God supernaturally provided supernatural debt cancellation to the widow. Supernatural death cancellation. So ibig sabihin, hindi man nag-cancel ang debt, pero nabayaran nila ang kanilang pagkakautang. Supernatural. Grabe yung utang nila. Good news, merong supernatural na paraan ng Diyos na mabayaran ang utang. Praise the Lord! Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Supernatural na provision. So sabi niya, ibenta mo lahat ng mga nakuha ninyo. Benta mo para mabayaran mo yung utang mo. At pagkatapos noon, gamitin mo na ang nalalabi ay para sa inyo. So again, there is a supernatural cancellation of debt. Amen. Iniisip ko tuloy, Lord, ano yung oil ko? Na maibibenta ko? Na hindi siya mauubos. Anong meron ako, Lord? Anong meron ako? Amen. Na Lord, pwede mong magamit na mag-produce ng miracle upang mabayaran ko ang mga pagkakautang ko. At kung meron tayo hindi lamang sa finances, kundi halimbawa sa pamilya natin, don't ever quit believing God that there is still a way. Gaano man kalaki ang problema, gaano man katagal na pangyayaring yan, na parang, Lord, maayos pa ba yung problema namin to sa pamilya namin? Lord, I choose to believe in you. Amen. I feed on the Word of God and I choose to believe you, Lord, for a miracle. Pag-usapan natin at pangalawang point na ito, how to position ourselves to a supernatural provision. Paano natin ipoposisyon yung ating sarili for a supernatural provision? Number one, honor God with your money. Mahalaga yon, unang-una. Paano mo ipoposisyon na ang Diyos magpo-provide sa'yo? Amen. Ng supernatural, beyond your natural ability to produce and to provide for yourself. Beyond your own ability na natatanggap mo lamang every kinsenas at katapusan. Beyond that. Because we believe that God is our Jehovah Jireh. The Lord, He will provide. Amen. Kahit na gaano pa kalaki ang ating problema na minsan na-overwhelm tayo, especially financially, Lord, walang project, walang business, Lord, anong gagawin ko? But there is a God who can provide. Amen. And I don't know about you, but I want God to provide for me. And I need a supernatural provision. Not beyond the natural. Amen. Higit kaysa sa natural.
Lord, more than, more than what I can produce on my own. Ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ating kinikita ay nagpapakita ng ating pag-honor sa Diyos. Pagkilala that He is, Lord, You are the source of my supply. May trabaho man ako, Panginoon, subalit, Panginoon, hindi ito yung source ko. Channel lamang ito. And unless na magkaroon ka ng ganyan sa puso mo, is you are not honoring God with your finances. Amen. Na in-acknowledge mo, again, tithing is not just giving. Tithing is not giving sometimes. Kapag meron ka. Hello, narito pa po ba kayo? Ang pagtatides ay hindi pagbibigay ng kung anong meron, kung meron kang ganito, minsanan. Tithing ay pagkilala sa Diyos, the Lord, pagtanggap mo ng pera, Panginoon, ikaw ang pinaggalingan nito. Itatabi ko ang ikasampung bahagi at sa church pupunta ako sa Sunday, sasambahin kita. Hindi lamang, Panginoon, pagsamba ng aking labi sa pamamagitan ng pag-aawit, sasabay at minsan nga hindi pa natin nagagawa na sumamba sa Diyos kahit na sa pamamagitan ng ating labi o pagpupuri. Hello, narito pa po ba tayo? Ang pagbibigay ng tithes ay pagkilala sa Diyos na, Father, I honor You by putting You first in my finances, giving You the best, my best in tithes and offering. I thank You that You supply all my needs according to Your riches in glory by Christ Jesus. Tithing is about honoring God and His Word. It's about acknowledging that He is our source. Tithing, ito, I believe, personally, tithing, I believe, is the proof of our absolute trust and dependence on God as our source. Ang pagtatides ay pagpapatunay mo at pagkilala na ang Diyos, nakadepende ka sa Kanya na Siya yung source of supply mo. Hindi ang anak mo, hindi ang asawa mo, hindi ang trabaho mo, kundi si Lord. Nabanggit ko na to, maaaring nabanggit ko, we can never outgive God. Hindi mo kailanman malalamangan sa pagbibigay si Lord. Kapag nagbigay ka kay Lord, babalikan ka niya ng higit-higit. Amen. Number 2, believe God for a supernatural provision. So how do we position ourselves for a supernatural provision? Una na, you have to have the heart of honoring God in your finances. Amen. Kung ano man ang natatanggap natin, Lord, I want to honor You by putting You first in my finances. Number 2, believe God for a supernatural provision. Believe, maniwala tayo. Amen. Gaano man kalaki ang problema natin, believe God for a supernatural provision. Balikan natin ang Genesis chapter 22 verse number 8. Genesis 22:8. Sabi ni Abraham, nung sila ay papunta na, sabi ni Abraham kay Isaac, kasi sabi ni Isaac, Ama, ang kahoy ay nandito at ang gagamitin nating ang apoy at ang kahoy na gagamitin ay nandito, pero nasaan yung sacrifice? Right? Kasi nilagay niya kay Isaac yung sacrifice. Dali mo to, anak. Ang sabi ni Abraham, and Abraham said, My son, God will provide for Himself. What a faith. What a faith. My son, God will provide for Himself a lamb for a burnt offering. So the two of them went together. Ano man ang problema natin? Nasa kalagitnaan man tayo na maaring tila hindi natin alam kung ano ang solusyon na. But a good thing is, we can believe God, for still a supernatural provision. My God will supply. My God will provide. Amen. Sa verse 14, sabi ni Abraham, and Abraham called the name of the place, the Lord will provide. Jehovah Jireh. As it is said to this day, in the mouth of the Lord, it shall be provided.
ang challenge ko sa bawat isa sa atin, isa sa mga challenge ko sa ngayon sa atin, ano man ang maaaring nararanasan natin financially, amen, believe God for a supernatural provision. Don't limit God. Number 3, feed on the Word. 6 lang naman ito. Feed on the Word for a supernatural provision. Palakasin mo yung sarili mo. Tingnan mo hindi yung problema. Kasi totoo naman sa atin, lalo na kung halimbawa financially, kung talagang titignan mo, at maganda din na tinitignan natin kung ano yung ating mga dapat na bayaran, anong dapat nating gawin para mabayaran natin ito. That's a good thing. Amen. Subalit sa lahat ng iyon, huwag din nating kalimutan to feed on the Word of God regarding supernatural provision. Katulad ng mga verses na mga nababanggit na natin kanina. Ang sabi niya ng Leviticus 26, I will give you rain in due season. Right? Bibigyan ko kayo, I will give you rain in due season. And the land shall yield her increase, and the trees of the field yield their fruit. Right? Saan naman, sabi niya, magpapadala ako ng ulan. Pasasaganain ko ang inyong lupain. Magkakaroon kayo ng bunga. Amen. Hindi kayo magiging tigang. So sa kalagitnaan, maaari na kung anong nararanasan natin. Father, I thank you that you will give rain in due season. Tapos sabi niya sa verse 5, the threshing time shall reach to the vintage, and the vintage time, and yung pag-ani, halimbawa, ang pagtatanim, ang pag-ani, nagtatanim pa sila, aani, at umaani na, magtatanim pa rin. So parang nagpapang-abot. The threshing time shall reach to the vintage, and the vintage time shall reach the sowing time, and you shall eat your bread to the full, and dwell in your land securely. Verse 9, itong gusto ko, for I will be leaning toward you with favor. Hallelujah. I will be leaning toward you with favor and regard for you, rendering you fruitful, multiplying you, establishing and ratifying my covenant with you. Iro-ratify ko. Pagtitibayin ko ang covenant ko sa inyo. I will lean toward you with favor. Papaboran ko kayo. And you shall eat the abundant and store of produce long kept, and clear out the old to make room for the new. Sabi niya, pagpapalain ko kayo, and you shall be fruitful. Patutunayan ko, i-ratify ko ang covenant ko sa inyo. Sabi niya, pakakainin ko kayo abundantly. At sabi niya, yung inyong mga imbakan ay tatanggalin na lamang ninyo yung mga luma na mga lumang ani, ilalabas ninyo para maimbakan ninyo ng bago. Praise the Lord. Dahil sa favor ni Lord. So we feed ourselves with the Word of God. Verse 28, 8 to 12, the Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Verse 9, the Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He has sworn to you. If you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways, then all peoples on the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. The Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain to you, to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Praise the Lord. Honor God with your money. How to position yourself for supernatural provision. Honor God with your money. Believe God for a supernatural provision. Feed on the Word. And number 4 is put the Word of God in your mouth. Hallelujah. Put the Word
of God in your mouth. Ilagay natin sa bibig natin ang salita ng Diyos. Hindi yung kung ano na tayo, gaano na tayo nabibigatan, na-overwhelm, ano nang gagawin natin. That may be fact na naranasan natin. Yun yung mga tunay na dapat bayaran. But we have to put the Word of God on our mouth. Sabi ni Joshua 1:8, this book of the law, this book of the Revelation shall not depart out of your mouth. You shall meditate in it day in, day out, day and night, that you may be able to do everything according to all that's written in it. For then you shall be successful in all you do. Isang araw o isang gabi, ginising ako ng Panginoon. Hindi na gabi, madaling araw, nagising ako. Nanilagay lang ng Panginoon sa akin, ilagay mo ang salita ko sa bibig mo. At ito yung naalala kong scripture unang-una na. That Christ has redeemed me from the curse of the law. I am redeemed. I am blessed because Christ has redeemed me from the curse of the law by becoming a curse for me. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come to us. Amen. So I say, sabi ko, Lord, I am redeemed from the curse. I am not cursed, I am blessed with the blessing of Abraham. Amen. At isa pa, nanilagay ng Panginoon sa heart ko to put the Word of God in your mouth. For I know the grace of my Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for my sake, personal, He became poor, so that through His poverty, I might become abundantly supplied. I am not cursed. Christ has redeemed me from the curse of the law. I am blessed with the blessing of Abraham. I know the grace of my Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for my sake, Lord, I know your grace. For our sake, you became poor, so that through your poverty, we might become abundantly supplied. I am your people. I am the sheep of your pasture. You will lean toward me with favor. Put the Word of God in your mouth. Because when you put the Word of God in your mouth, it's your authority. Authority mo yan. Ang Diyos, ang salita niya, merong authority, hindi po ba? Ay sabi niya, let there be light. And there was light. Amen. Pero may isang preacher na nagsabi, the same power, katulad din kung papaano ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan sa bibig ng Diyos, ang salita ng Diyos ay ganon din ang kapangyarihan kapag inilagay mo sa bibig mo. Kung ano daw ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag nasa bibig ng Diyos. Kaya sabi niya, let there be light. Ganon din ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag nilagay mo sa bibig mo. Kaya mahalaga na inilalagay natin. Kasi yun yung, ang salita ng Diyos sa bibig natin, kasi yun yung authority mo. I am redeemed from the curse of the law. I am blessed, and that cannot be changed. Amen. God will supply all of my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. And grant the desires of my heart. The Lord is bringing me into my wealthy place. He is opening the windows of heaven. Amen. And pouring me out a blessing until it overflows. I call my house blessed. And all my properties. Sawakan natin yung ating mga properties. Laptop mo. All my properties are paid for in full. Mababayaran ka, kotse. And then number 5. 6 lang to. Sow seeds in the kingdom.
Magtanim tayo sa kaharian ng Diyos. Sa mga nakaraang linggo, na-realize ko ang tao, napakaraming tao, na para sa kanila ang buhay is very challenging. Maraming taong gano'n. Baka kayo, okay lang kayo. Pero maraming tao na nahihirapan sa buhay. Na parang ang buhay ay parang sa kanila, ang bawat araw ay mahirap nang ipamuhay. Hindi alam kung saan kukunin ito, hindi alam kung ano ang gagawin. Plus pa yung mga sama ng loob, sakit ng damdamin. Amen. Pare-parehas tayong tao, hindi po ba? Alam niyo kung paano masaktan ang damdamin. Alam niyo kung paano makaranas ng sama ng loob. Alam niyo po ba yon? Hindi po ba? Maraming mga tao sumusobra sa ganon, nasusobrahan sila. Sama ng damdamin, sakit ng damdamin, sama ng loob. Plus pa yung mga problema na kinaharap nila. Kaya para sa kanila, mahirap na ipamuhay ang bawat araw. At ang konting tanim ng kagandahang loob sa mga tao ay malaki ang nagagawa. So na-realize ko, gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Kahit minsan walang-wala ka na. Pakainin mo ang kapwa. Bigyan mo ng kagandahang loob. Kasi ang kagandahang loob, maging ito ay isang pagtatanim na ikaw naman ay makakatanggap din ng kagandahang loob. Pero kung ang puro lang iniisip natin ay sa sarili natin, right? Naghihintay lang tayo na bigyan niyo ako ng kagandahang loob. Right? Magtanim ka ng kagandahang loob. Magpala ka ng tao. Hindi mahal ang pagpapala sa tao. Ang pagbibigay ng 100 ay maaaring nakakapagbigay ng kasiyahan sa ibang tao. Amen. Pero itinuturing natin ito na kahit itong mga binhi na ito ay binhi ng pagtatanim, hindi lamang ng finances, kundi binhi ng pagtatanim ng kagandahang loob kasi nangangailangan tayo ng kagandahang loob. Amen. Masarap mapakitaan ng kagandahang loob, hindi po ba? Sa halip na, kasi sa mundong ginagalawa natin, ang tao mas maraming nararanasan na sama ng loob. Sakit ng damdamin. Kaya ang tao, alam nyo, kahit may pera, kahit na masama ang loob, masakit ang damdamin, tinatakpan ng pera. Pupunta sa ganito, pupunta sa ganito. Kasi may pera, maganda-ganda na lang may pera. Pero paano kung walang pera? Ang ibang tao. May sama na ng damdamin, sama ng loob. Masakit ang damdamin sa mga problema sa nararanasan sa pamilya. Halimbawa, ang anak ganito, ang anak ganito, ang anak ganito. Right? Ang ibang tao ay ganito nagagawa sa kanila. Tapos may problema ka pa. Ngingiti ka lang sa panlabas, pero sa loob mo parang sasabog ka na. Kung wala kang Diyos na tutulong sa'yo. Amen. At nangangailangan tayo, nais natin, nagdi-desire tayo. Hindi po ba nagdi-desire tayo ng kagandahang loob? Ako sa totoo lang, gusto ko makaranas ng kagandahang loob. Na mapakitaan ka ng mga anak mo ng kagandahang loob. Yung hindi lang yung mabigay sa'yo, puro sakit na lang. Alam na ito, pa po ba kayo? At kung hindi tayo magiging aware, nasa iisipin lang natin na dapat bigyan ninyo ako ng ganito. Ako ang pakitaan nyo ng ganito. Pag magtanim ka ng kagandahang loob. Gusto kong makaranas ng kagandahang loob. Pero ang ginagawa natin is nagtatanim tayo ng kagandahang loob. Sow seeds in the kingdom of God. Amen. Itong pagtatanim na ito, hindi ninyo mamamaliit ito. Ang pagtatanim sa kaharian ng Diyos, ganun ang ginawa niya. Kahit na in Genesis chapter 1, God has given mankind seed. Amen. Para ka makapag-produce ng bunga, ng mangga, kailangan mo ng tanim, ng binhi.
Marami sa atin gusto ng harvest, hindi po ba? Pero ayaw natin magtanim. Gusto natin ng supernatural na provision, hindi po ba? Pero do we honor God? Do we bless others? Do we sow seeds in the kingdom of God? Amen. Hallelujah. And then number 6, lastly, last but not the least, obey God's instruction, even if it doesn't make sense. Doon sa mga nakita natin, doon sa widow, no, sinabi ni Elijah sa widow, wala na kami. Meron na lamang kami kunting kapirasong langis at kapirasong harina at ito'y gagawin namin ng anak ko. Tapos kami ay kakain, kinabukasan patay na kami dahil sa famine na ito. Pero sabi ni Elijah, okay, gawin mo pero unahin mo muna ako. Kasi ganito ang sinabi ng Diyos, na ang kapiranggot na mantika at yung arena mo hindi mauubos hanggat 1 taon. Hanggat sa hindi pa umuulan, hindi ka mauubusan. Does that make sense? It doesn't make sense. But obey God, even if it doesn't make sense. Kasi doon nararanasan ang himala sa mga bagay o instruction ng Diyos na hindi nag-make ng sense. Amen. Maaaring iba sa atin, okay na tayo, naturally supplied. But I tell you what, sa taong 2025, we need supernatural provision. Dahil hindi lamang para sa iyo, kapatid, kundi para sa vision na binibigay ng Panginoon sa iglesia, sa kapanahonang ito, para sa atin. We need supernatural provision. We need provision more than our natural ability can produce. Una, after tayo sa provider. Amen. But once we pursue the provider, once we pursue and once we seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added to you as well. We're not after provision, supernatural provision, para tayo ay makapagmalaki, kundi upang higit tayong maging pagpapala sa mundong ginagalawan natin ngayon. At ipapakita ng Panginoon sa atin na ang Diyos tapat siya sa kanyang salita. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth.